Ay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Nako, si Bato. Sir, hindi na ikaw ang PNP chief. Insulting ito ha, itong ginagawa ni Bato sa leadership ng Philippine National Police. Yung mag-uutos siya sa gagawin ng PNP chief. Nako, hindi pwede. Ano yan? Luluhod sa inyo ang bagong hepe ng PNP porket senador ka, porket ikaw ang chairperson ng komite na yan, pwede ka na magdikta, pwede kang magrekomenda. Sino bang puputokan? Sino bang malilintikan dyan kapag may nangyaring masama sa base doon sa inutos mo sa PNP chief mo sa sinunod dyan? Siyempre ang PNP din mismo, ang leadership ng PNP ang puputokan dyan. Sinong mag-explain kay PBBM? Si Bato de la Rosa ba? Sige, wag na natin diretso kay PBBM. Kay DILG Secretary Benhar Abalos. Sino mag-i-explain? Di ba si PNP Chief Marbil, hindi si Senator De La Rosa? Alam mo kung bakit? Dinidiktahan ni Bato. Para kay Inday Sara Duterte ha. Sabi nga nila, berat daw talaga. Berat daw talaga to si Inday. De La Rosa. Ito ha. Headline na naman ito. Napakinggan nyo ba yung hearing? Puro halatang halata naman na pro Kibuloy si Bato Pinanood ko mahaba-haba yung hearing Pro Kibuloy talaga siya dyan At gagalit siya sa PNP. Bakit daw maraming tao dyan sa Davao na aaresto? Ano gusto niya ang maresto kay Kibuloy? 2 lang? 3 lang? De La Rosa to PNP, let VP pick 31 for security staff, possibly from Davao. Wow! Wow, 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 wow. Utos, ka-coffee ha, pero bilang Pilipino daw, sabi niya On behalf of the Filipino people, not as a senator ha, sabi niya, hindi ako bilang isang senador ha, bilang isang Pilipino, on behalf of the Filipino people. Kasama ka ba doon? Ako hindi ako kasama doon. Grabe mag-utos si Bato ha, grabe to Bato ha, sobrang turn off talaga itong ginawa ni Bato dito. Hayaan daw na mamili si Inday Sara Duterte kung sino pwede maging security niya. Pwede yan, pwede naman yan at your own expense. Hindi sa expense, hindi i-charge sa gobyerno ng Pilipinas. And remember, in fairness sa PNP, nagre-reasoning nagre-reason out itong PNP. Ang sinasabi nila, support lang kami dito. Hindi kami yung nagbibigay ng primary security sa Vice President as well as sa Presidente. It is the Armed Forces of the Philippines. Ang PNP support lang. Yung 75 na yan, support lang yan. Alisin man yung lahat ng 75 na yan, meron pang 350 plus si Inday Sara Duterte, which is napakarami na security. So sabi ni Bato, sabi niya kasi napahiya siya dun sa PNP, nagsalita yung PNP Sabi niya, hindi natin pinag-uusapan yung AFP. Very selective. Very selective. Ano yun? Yung gusto mo lang? Wag natin pag-usapan yung AFP. Bakit umiilag siya dyan sa AFP? Napakarami 350 plus na security mula sa AFP. Itong PNP binawasan lang, pinull out pa. Ang hiling, actually hindi niya hiling, utos niya to sa PNP. Yung 31 na yan, papiliin si Inday kasi mga taga Davao yan. Nakasama nila doon doon. Ano yun? Grabe naman yun. Hindi ba kalabisan yun? Sobra naman yan. Tapos yung mga term niya pa. Dati ko kayong mga tao sa PNP, ganyan yung term niya. Tama ba yun? Porket senador ka, gaganunin mo yung tao mo? Hindi na ginalang ang PNP dyan. De La Rosa to PNP, let VP pick 31 for security staff, possibly from Davao. Simple lang yan Kung hindi nagtitiwala si VP Inday sa security na ibinigay sa kanya ng PNP, tanggalin niya lahat yun, isaulin niya lahat yun, mag-hire siya na sarili niya at her own expense. Gastusan niya. Diba? Ganun lang yun Sumasahod siya, may pambayad siya dyan Hindi pa ba sapat yung 350 plus mula sa AFP? Diba? Common sense naman yan Give Vice President Sara Duterte the freedom to choose who among her personal security detail should stay. Senator Ronald Bato de la Rosa urged General Romel Marbil, Chief of the Philippine National Police on Monday. Grabe makautos sa PNP De La Rosa aired his appeal during the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs which he leads. Siya ba ang mananagot sa bossing ni Marbil? Kay Abalos? Sa PNP? Siya ba mananagot? Definitely hindi. He relayed to Marbil that Duterte had complained about her remaining 31-member security detail. Yan daw. Nagre-reklamo daw si Inday. Bakit ito 31 na lang daw yung security detail niya?
mula sa PNP. Grabe, nagreklamo. Kailangan ng Senate investigation. Kasi nagre-reklamo si Inday, hindi pwede magreklamo yan. Ganyan ang trato ni Bato. Sir, boss mo, taong bayan. Hindi mga taga Davao lang. Diba? Senador ka ng Pilipinas, hindi ka senador ng Davao. Hindi lang si Inday Sara ang boss mo. Boss mo, taong bayan, naghalal sa'yo ang electorate. Dapat, tandaan natin yan, ha? Remember. Sabi niya, on behalf of the Vice President, on behalf of the Filipino people, nadamay pa eh. Nadamay pa kami dyan. Hindi kami kasali dyan. Who want our Vice President to be properly secured and protected, can I ask you? Ganyan, ha? Wala man na, can I please ask you? Yun dapat. Nakikiusap ka eh. Can I ask you, for the record, that with the 31 who were left, can you give our Vice President the option to pick who those 31 would be? De La Rosa, speaking in Filipino, ask Marbil. Grabe. Hayaan mo si Inday Sara pumili dyan. Hindi ba? Mag-hire na lang kayo. May pera naman kayo eh. Mag-hire kayo ng sarili ninyong security. Nakatulong na kayo. At the fact na may 300 plus pa sa AFP, hindi na maintindihan talaga ito. Sobra na ito. Her complaint is that there were those who remained, but she doesn't know them. She's not comfortable. O yun pala dapat. Dapat komportable si Inday. Sabi ni Bato, ha, dapat komportable siya dyan eh. Ang problema yung mga naiwan daw, she's not comfortable. Hindi sa uli mo lahat yan. Mag-hire ka kung saan ka comfortable. De La Rosa himself, a former PNP chief, pleaded to Marbil that his appeal be treated as the request of an ordinary Filipino who would want to ensure the safety of the Vice President. Huwag mo lang gamitin yan, sir. Gas-gas na yan eh. Kailan ka naging ordinary Filipino? Hindi ka naman ordinary Filipino eh. Senador ka. In fact, chairperson ka nga ng committee na yan. Kung ordinaryong Pilipino ka, may say ka ba dyan? Ako, ordinaryong Pilipino. May say ba ako dyan? Sabihin ko kay Marbil, o ganito, ito ilagay mo dyan security ni Juan, ni De La Cruz, etc., ni Apolinario, ni kung sino man. Wala. Senador ka, happy ka ng committee na yan. Huwag mo lang sabihin yung linya na yan na bilang isang ordinary Filipino. If you are for localization and would want the police to be effective in their jobs, maybe we can deploy those from Davao. Di ba may problema na nga sa mga pulis sa Davao? Hindi naman lahat, no? Pero sabi ni Torre, ni General Torre, may nagdodoktor ng mga records. Hindi ko alam kung sino nag-utos, no? I'm just appealing to you. I'm not questioning your wisdom. Yun na rin yun eh. I'm not questioning your wisdom. Ito yung mga, ewan ko, mga lumang boss. Ganun yung mga ugali ng mga lumang boss eh. May pakambyo. Diba? May pa-disclaimer eh. I'm not questioning your wisdom but do this. Sino mananagot pag sumabit ang PNP? Diba sila? Hindi ka pwede mag-utos. Mag-suggest ka lang. Of the 31 you've allowed to remain, can you give our Vice President the freedom to choose who among them she may retain? Sabi ni De La Rosa. There's no problem if you won't bring back the 75 you removed, that's okay. Let's use them for police visibility, sabi ni Bato. Following De La Rosa's prodding, the PNP chief committed to bring back security personnel from Davao with whom Duterte would feel comfortable having. Can I give your commitment? Napilitan na lang tong si Marbil eh. Of course, chairperson, sabi ni Marbil, kasi may lakad. Kailangan din makaalis eh. Pero sobra ito. Sorry ha, pasensya na ha. Sa mga supporters ni Bato de la Rosa, off itong ginawa niya ha. Negative itong ginawa niya. Kasi syempre, respetuhin mo rin ang leadership ng PNP. Hindi pwedeng ikaw na magdidikta, ito gawin nyo, ito ganyan, etc. etc. Diba, ginanyan ba siya ng hepe siya ng PNP? Kakahiya rin, di ba? Pero sabi niya, I'm not questioning your wisdom. Sabi niya, before De La Rosa made his appeal, Marbil made it clear that no political pressure led to the removal of 75 members of the Duterte security. He said the PNP merely did its job to rationalize the deployment of its personnel. Dapat yung maintindihan ni Bato yan eh. Kasi dati siyang happy ng PNP eh. Dapat magigets niya yung rationalization. Alam niya kung gaano karaming pulis yung kulang. Diba? Para ma-increase natin yung police visibility. And hindi naman sinisingle out si Inday Sara Duterte dyan. Marami din mga VIP, tinanggalan ng security personnel yan. Diba? Hindi lang si Inday Sara Duterte. We removed the security detail of so many individuals, even my classmates who were generals. It's time that we rationalize, sabi ni Marbil.
As I said, we need more people on the ground. We lack people, and to be honest, we want to deploy our people on the ground. Agree ako dito kay Marbil. In fairness ha, napapansin nyo ba sa mga checkpoints, dumadami-dami dito sa amin yung dinadaanan ko papasok sa trabaho. Dumami yung checkpoint ha. Noon minsan sa isang linggo, wala kang minsan checkpoint Ngayon, at least kahit pa paano, may, hindi man nila hinaharang yung mga sasakyan, at least may visibility. Yung eskwelahan na dinadaanan ko, may pulis na rin ako nakikita, 2. Diba? Suportahan natin yung effort ng PNP na yan. Kasi para sa safety naman yan ng hindi lang ni Inday Sara Duterte Safety ng napakaraming Pilipino. The country's second top official posted a 4-page letter on her Facebook page. Ito, tatandaan nyo yung open letter, ka-coffee, na criticize niya si Marbil for allegedly lying about the withdrawal of her police protection detail. For his part, Marbil maintained that Duterte security team was reduced because no threat against her had been observed. Yes, nagkamali si Marbil doon sa sinasabi niyang walang threat. Meron naman talagang threat. Totoo naman yan Vice Presidente yan, hindi mo naman pwedeng pabayaan yan. Pero sa tingin nyo ba, hindi pa sapat yung 350? Di ba? 350 na yon. Sabihin natin 3 shifting yan. 3 shift yan. Sige. Kasi 24 hours, 8 hours per day. Ilan dyan? A matter of 115 per shift. 115. Ilang sasakyan yan? Ilang convoy yan? 15 sasakyan. 10 kada isang sasakyan. Hindi lang. Sobra na yung 10 sa isang sasakyan. Sobrang dami na yan, ka-coffee. Hindi pa ba sapat yan? At hindi naiintindihan ni Bato de la Rosa yan. Iba rin Sana matauhan din dito si Bato. Sana matauhan siya na hindi lang si Inday Sara Duterte yung binibigyan niya ng proteksyon. Dahil senador siya ng Pilipinas. Hindi lang siya senador ng mga taga Davao, hindi lang siya senador ni Inday Sara Duterte. Actually, kung papanoorin niyo yung hearing kanina sa Senado, ang daming red flag itong si Bato Pinapaboran niya talaga itong si Kibuloy At parang pinupunteriya niya itong PNP dahil sobra-sobra daw yung ginagawang effort para arestuhin ito si Kibuloy. Sabi nga ng PNP, ibigay nyo kasi yan. Yun lang yun May pugante kayong kinukubli dyan, ibigay ninyo, i-resolve ang problema dyan. Diba? Binigyan niya pa ng mahabang airtime itong mga taga Kingdom of Jesus Christ para kung ano-anong sabihin kay Marbil. Parang ginawa niya kay Morales. Sinayaan niya lang si Morales na magsalita dyan against the president, against PBBM. Yan ang ginawa niya. Huwag naman ganun. Diba? Hindi ka lang ng mga taga Davao. You're not serving. You were not elected just to serve people of Davao. Diba? Sobra naman yan. Ano sa inyo dyan, ka-coffee? Komento ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee ha. Please like and follow ko na sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po ng subscribe. At i-click nyo na rin po ka-coffee yung bell button na yan. Nakikita nyo yung bell button na yan. I-click nyo na po yan. Dyan sa baba, bell button para notified po kayo every time na may bago tayong upload. Kung hindi pa kayo nakakapag-like ng video, madali lang yan ka-coffee ha. Yan sa baba, may makikita kang like, di ba? Like, click lang po yung like. Nasa YouTube, Facebook man kayo, click nyo lang po yung like para kayo updated. Makapag-attendance check na kayo dyan ka-coffee. At importante rin ang inyong opinion, no? Para at least nababasa rin ng iba natin mga ka-coffee ang inyong mga hinaing, ang inyong mga suggestion, ang inyong mga gustong sabihin, ilagay dyan sa ating comment section. At maganda rin na nababasa rin yan ng iba nating mga ka-coffee. Alright, ako magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa atin ngayon. Please like lang po itong video na yan. Maraming salamat po sa inyo. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Kita-kits ulit tayo bukas ka-coffee alas 10 ng gabi. Ang ating live alas 10 po yan ng gabi. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.